Nasa Indonesia na po ang ilang opisyal ng ating pamahalaan para asikasuhin ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso na mahigit 14 na taon nang nakakulong doon. At live mula sa Jakarta, Indonesia, may unang balita si Emil Sumangil. Emil. Magandang umaga, Ivan. Mula rito nga sa kabisera ng Indonesia, ang Jakarta, dumating na kagabi ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nauna nang dumating rito yung ilang pang kawani ng gobyerno para nga sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Ngayong tanghali, isang press conference ang inaasang isagawa at pagkatapos ito, Ivan, yun ang formal na turnover sa ating kababayan. Narito ang aking report. 9:15 kagabi, lumipad mula Maynila patungong Jakarta, Indonesia si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega at ang ilang pang kasama mula sa kagawaran. Pasado alas 12 ng madaling araw, oras dyan sa Pilipinas, dumating na po dito sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta, Indonesia ang contingent ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Undersecretary De Vega. At matipid po yung mga impormasyong kanyang binigay, pero definitely ngayong umaga siya ay magtutungo muna sa embahada ng Pilipinas para ho maisaayos ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Naunang dumating dito sa Jakarta ang mga kawani ng NBI at Bureau of Corrections. Kasama sila ng mga opisyal ng DFA nakaharap sa Indonesian government sa oras na i-turnover na si Mary Jane Veloso. Nagpaunlak ng maikling panayam sa paliparan si De Vega bago siya tumulak sa kanilang hotel. Nag-meet kami ng delegation kasi nandito mga NBI. Gabi yung late afternoon gabi yung meeting with the Indonesians. Opo. Isang press conference kasama ang mga opisyal ng Indonesian government ang nakatakda ngayong araw. Opo. Yung turnover, saan po gagawin, Yusek? Please, sir. Most likely sa airport. Sa airport po. May oras na po yun, Yusek. Dito raw paplansyahin kung paano tatakbo ang turnover. Nakaantabay din ng DFA sa magiging statement ni Pangulong Bongbong Marcos sa development na ito kay Mary Jane Veloso. Si Mary Jane ay nasa kustodiya na ngayon ng Women's Penitentiary dito sa East Indonesia. Ibinyake siya ng ilang oras kahapon. Bukas na madaling araw, Miyerkules oras dyan sa Pilipinas. Inaasahan ang pagdating ni Mary Jane. Ang tanong, kailan posibleng makadaupang palad ni Mary Jane ang kanyang pamilya? Panawagan ni Attorney Edre Olalia ng National Union of People's Lawyers at abogado ni Mary Jane, sana raw mapagbigyan ng gobyerno ang hiling ng pamilya ni Mary Jane na magkita na sila paglapag pa lang nito sa NAIA. Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, halos 15 taon na hindi nakita dito sa Pilipinas. Kung makita man nila ay sa piitan, sandali lamang yan at minsanan lang, no? Doon sa 15 taon na yon. So mahalaga yan, lohika naman na bigyan ng pagkakataon yung pamilya na salubungin siya. DOJ ang in charge yan. Okay. Baka hindi sa airport. Baka sa women's correction. Opo. Pero DOJ is in touch with the family. Ni Mary Jane Veloso sa pamamagitan ni Attorney Edre Olalia sa ating pakikipag-usap kaninang umaga bago tayo sumipapawid. Wala silang binabanggit na detalye pa kung sa papaano yung gagawing pagkikita, kung meron man pagkakataon mamaya dyan sa Pilipinas sa pagitan ni Mary Jane at ng kanyang mga mahal sa buhay. Ivan? Emil, ano bang pwede mong maibahagi sa amin patungkol sa senaryo? Paano bang magiging senaryo sa pag-turnover ika mo nga ng Indonesian government papunta sa Philippine government kay Mary Jane? Diretso, Ivan, yung sagot ni Undersecretary De Vega nang makasama natin siya sa flight mula Maynila patungong Jakarta hanggang sa lumapag tayo dito sa paliparan sa Indonesia. Wala siyang binabanggit, confidential daw ang information patungkol sa kung paano nga ita-turn over sa Philippine government si Mary Jane Veloso. Tinanong din natin sa kanya, sakaling ilipad na siya mula rito sa Jakarta, pabalik dyan sa Maynila, kung paano yung magiging arrangement, saan magkikita, saan makikipagkita ang mga kaanak ni Mary Jane, saan ito gagawin. Ang binabanggit niya ay paliparan, pero
posible rin daw na ito'y maganap dyan mismo sa Women's Correctional Facility na nasa ilalim naman ng pangalaga ng Bureau of Corrections, Ivan. Maging yun, Emil, ang hinihiling siyempre ng pamilya, pwede kayang hindi na siya idiretso sa piitan at yung clemency na hinihiling nila ay agad na maibigay. Wala pa rin tayong update dyan, Emil? Ang binabanggit, Ivan, ni Yusek De Vega, Department of Justice ang may hawak o ang dapat sumagot sa mga katanungang yan. Pati na actually, Ivan, yung binabanggit niyang pagkikita ni Mary Jane sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga anak, ito raw ay jurisdiction o ito ay responsibilidad ng Department of Justice. Kaya hindi siya makapagbigay ng detalye sa kung paano, kailan, anong oras, at kung saan ito pwede mangyari. Pero ang mahalaga, Emil, based on what we know, wala nang anumang hadlang, legal impediment o anuman sa pag-uwi ni Mary Jane dito sa Pilipinas. Pwede natin sabihin, Ivan, 101% tuloy na yung pag-turnover ng Indonesian government sa Philippine government kay Mary Jane Veloso at anumang oras mula nga ngayong tanghali, isang press conference ang isasagawa. Pagkatapos nito, itutuloy ang proseso at mamayang madaling araw, Miyerkules na bali ng madaling araw, oras dyan sa Pilipinas, inaasahan ng pagdating ang pagbabalik ni Mary Jane Veloso. Ivan. Patuloy kami mag-aantabay sa mga update mo mula riyan sa Indonesia. Maraming salamat, Emil Sumangil. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.